looking as the flowers, as if forever telling. Nakikiusap na ang pariwa ng mga minawa ng mga sinanay Lydia. Santa Maria, Ina ng Diyos, pagkakaroon mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang makikisama sa Espiritu Santo, para sa walang namin, sa mga sasamahan ikaw, saan man magpunta.
Pero kasi nung jeep, sabi ko, Akin na lang yan, inumin ko yan. Medyo creamy pa to. Ang legging si Caitlyn. at pag-alay na makaawit at panalangin para sa kapayapaan ng ating mahal na sa makabilang buhay. Sa daigdig na ito, kaya ano man ang mabuti ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin at ipagdangal ang Diyos amang makapangyarihan na bumuhay kay Jesus at sa mga patay. Tunay nga akong masakit ang mawala ng minamahal. Ngunit ang bawat sakit at pangungulila ay maaaring mapalitan ng gintong aral at pag-asa. Kahit na tayo mawalay kay Sister Luga, sa puso't diwa, labi natin siyang kapiling sapagkat tayo iisa lamang. Kahit tanongin mo sila may gusto. Done deal, fish wrapper. Fast flip
Magkano yan? Kuya, alam ko eh. Oo, mas Ito, 85 ka. magkano? Ito, Ito, 399. Ito, susukatin mo pa. 599. Uy, aso na. Hindi na akong damit eh. Alam kita. Damit ba yan? Wala lang tayo yung phone. Ay, yung bowl. Yung kaya. Okay na? 4:30 lang pala. Alingin mo ang mga nagdadalamhati dahil sa mga yumaman. Panginoon, bigyan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pamunuan po, ang samahan po ng Opus for Christ ay nakikiramay sa mga naulila ni Nanay Lydia. Sa naman, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa inyong kalubayan at pagpulila ay nakikiramay ang bayan ng Diyos. Sabi niya, ang ating kapatid na si Nanay Lydia ay nabahagi na ng pagkamatay ni Kristo. Ngayon naman sa kanyang kamatayan ay natamo ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
Anak, Espiritu Santo. Sabi mo kasi ang basta Uy! 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 Bakit? Ano daw? It's for adults, diba? That's coffee. Sige, tingnan mo. Oh no! Tingnan mo lang ang mga trauma na yan. Tingnan mo, gusto mo. Kasi nakabawa yan yun ng mga. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Ako yung family of the... Tingin nga doon. Behind the scenes. Parang nila ito sa tao. Hi guys! What's up? What's popping? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb.
What you cooking? Para sa mahalang kaluluwa ng ating nanay Lydia. Tayo po lahat sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Bilang anak po ni nanay, gusto ko ipahatid sa inyo ang salamat ng buong pamilya sa pagsama niyo sa amin, sa aming kalupuan. Sa aming pagdadalang hati. Sa Maraming salamat po sa lahat
lahat ng mga tumulong, mga pagdamay sa amin. Hindi ko na po isa-isahin at mga nag-alay ng panalangin para sa aming minamahal na ina ay mas puso ko po pinagpapasalamat. Masakit lang tanggapin na siya ay pumanaw na. Papasalamat na rin po ako sapagkat natapos na rin yung kanyang paghihirap. Alam ko kung maligay na rin sa kanya dahil nakakasama ni tatay. Mahirap. Kanina habang tinanong ko yung mga memories ay hindi ko mapigilan. Umiyak. So, yun na lang po at maraming salamat po muli sa pagdamay niyo sa amin sa oras na kalungkutan. Siguro masasabi ko lang ay salamat. Salamat sa pagiging pangalawang magulang sa amin. Kung namatay ang nanay ko, nandun kayo ni Kuya Greg. Salamat. Wala ang tatay ko, ang tatay namin. Salamat dahil nandun din kayo pareho. Kaya hanggang sa madalaki na kami, lagi kong inaalala, lalo na ako. Kaya isa lang ang masasabi ko, Ate Lydia, maraming salamat. Dito na po yung kuligan ko isang ako, naiiyak ko na. Kami siya mga kapatid, pinawala lang kung matitira. Tapos pinag-uliw na naman siya. Nag-iisa na lang ako. Para doon din sa kakilala. Kapatid ko na yan, hindi na nagpaalam sa akin. Kaya nabigay ko sa akin, nabigay ko akin pamasahe bigay araw-araw. Yan ang para sa akin. Yan ang gastos. Yan ba yung nagbigay ko sa akin po? Yan alam ko. Sa kanya. At hindi. Marcos, wala na kayo. Tulungan niyo kami. Alam ko lang po na ang dapat ngayon. Kahit lumaki hindi sa'yo. Tulungan kayo lumaki sa ating Panginoon.
Masasabi. Hindi niya po. Tsaka lumipat ko, siya yung pinakababait. Maasahan. Lagi niya akong tinutulungan. Hindi nadaman sa barangay tao. Sakay sa kanyang kalagayan. Dumulong sa akin yung mga anak niya na kahit pa paano damayan ko siya sa kanyang pagkakasakit sapagkat lahat ng anak niya nagtatrabaho. Ngayon po, nang dumating naman po sa mga ganang pagkakataon, ako po naman mahina na. Pinakatawang ko po, dalawa na lang po kami magkakapit na babae. Ang aking kuya naman, nakikita ko ngayon na masaya siya sapagkat papanig na rin si Ate Dick sa kahalagaan ng Diyos. Makikita na kayo. Ate Dick, saan naman naroon pa ulit yung aming pagkumasa? Yung hindi namin nalilimutan ang pag-aaruga mo sa mga anak mo. Siya po ay isang napakabait at tudirang ina ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kanilang kahirapan, itinaguyod niya ang kanyang mga anak. Kung kaya't siya, nakikita ko namang maligaya sa kabila ng kanyang paghihirap. Naipadala sa kanya ng mga anak niya yung dapat damahin ng isang magulang. At hindi na ako makapagtatagal magsalita sa pagsabi. Naiiyak na hindi ko nagabigil ang aking sarili na hindi mapahuli. Hanggang dito naman po at marami pong salamat sa inyo. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat po ng nakirating po sa amin. Ngayon po, nagkikawag kami. Ako po kasi nakagabilang naingat na rin sa rin po. Dadating po sa ganun. Ikaw na naman po kami na po at pero iba po pala po nakita ko na hindi po ako ilang po naman po ako po lahat nakaranas ko una lahat ang pagmamahal walang pahal. Kaya sobrang blessed ko po sa parts na yun. Pero po kay tatay, hindi po kami nakapagtandaan doon. Dahil po ito, si nanay unti-unti ko po nag-iingat. Nahihirap kasi po nag-kapit. Wala nang magluluto ng minuto. Wala po kasi nakakapakuha ng luto ni nanay na minuto. Kasi yung paborito ko palagi na minuto. Kung palagi ko pong matatandaan kay nanay ay tanghali kahit nag-aaral, kahit nagtatrabaho na po ako, basta sa bahay, palagi na po siya magtatanong kung anong ulam yung gusto namin. Tapos yun yung lulutuin niya. Pagkaduti ako ng gabi, nakatid ako sa labas kahit hanggang talon lang. Kahit hindi ko siya alagaan, may panahon na walang mag-aalaga kay nanay at
ako yung naiiwan. Nagtataka ako sa kanila kung bakit hirap na hirap silang kakainin. Samantalang ako isang dilat ko lang susunod na si nanay kumain. Takot po kasi sa akin si nanay dahil alam niyo, pag sinabi niyang ayaw, hindi na ko talaga yung pagpapakain sa kanya. Ngayon po wala na siyang mararamdamang sakit doon at ang maganda po mangyayari ay nagkakasama na po sila ulit ni tatay. Yun lang po. Salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, magpapasalamat po buong pamilya. Kailangan sa buong pamilya. Unang-una, wala po ako masasabi sa pamilya natin. Napakabalik po niya sa ako, sa lahat-lahat. Pantay-pantay mo ang pagkamahal. Binibigay niya sa lahat ng kanyang mga ako, lahat. Sa mga relatives niya. Wala po akong masasabi sa kanya. At saka po, nung mag-stable po ako, kasi lagi po ako wala. Ako po lagi wala pag kami picture taking. Yan, ginagawa na lang nila ng paraan para maisama ako, ibigay sa picture, isasama, gano'n na lang. Kaya, nagpapasalamat din ako sa mga pamangkin ko. Lagi sila kinahindihan. Kaya sa pagiging pagmahal na anak, dahil asawa ko sa Jose. Lahat po, ginawa niya lahat. Para po maibigay sa nanay. Kahit po, malayo kami. Pipilit namin. Pagkatalaw, simula nung magkasakit siya. Napakahirap ang gatay. Napakahirap talaga mawala ng magulang. Kapag nasabi yan, mawala ko ng magulang. Halos ako kung lahat, mahirap. Naging breadwinner sa mga kapatid. At binigay ko sa hanggang sa ako. Ginawa ko lahat ang matutulungan sila. Wala po pa kabay. Kung saan naman na road, tungkol, saya ka na, pag-ibig ng tatay ko. Tapos na rin ang pag-ibig. Lagi ko po magdadasal. Lahat, sana po maging maayos lahat ng pamilya. Salamat po sa lahat. Diba? Sabi ko sa dito, mag-iiyakan lang tayo lagi. Pinag-iyakan na. Okay. Nakita niyo po siguro sa flashback ng memories ni nanay na kami po yung kasama sa aming tahanan. Kasama ko po si nanay mula nang kami po ay kasawitan. At siguro narinig nyo, ayan, mga magkakamag-anak po yung nandito na talaga po napakaswerte namin, napaka-bless namin sa pagkakaroon ng isang nanay dito. Si nanay po ay taong simbahan. Sa loob po ng isang linggo, isang araw lang ang wala siya sa simbahan. Itong araw, so yung pong amin na araw ay nasa simbahan sila. At God is good kasi bagamat sila po ay laki sa hirap, ay pinagkalooban po sila ng magagandang buhay. At
Kaya din po yung siguro nakita ng mga anak kung gaano sila pinalaki ni nanay. Kaya bawat pamilya po ay masasabi ko na rin po may magagandang buhay. At nang magkasakit nga po si nanay, ay ako na po at yung aming po pamilya ay hindi naman po siya pinabayaan. Siya po yung nanay na masakripisyo. Gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa pamilya po namin, sinabi nga po nun ni Liesel na maswerte kami dahil kami may nakasama ng mga mahal na mahal kami at ayaw kami iwan. Totoo naman po yun. 3 beses na po si nanay na nawala ng malay. 3 beses po siyang umalis. 3 beses din po siyang bumalik. Ayaw niya po kasi siguro talaga kami iwan. At huli nga, yung pinakamasakit, sabi nga ng anak ko, bagamat kami ay naghanda, kasi nakikita na po namin na talagang malapit na. Masakit kada talaga kapag dumating na yung ganito. Ang masasabi ko lang, ayoko na rin pagkahabaan. Nanay, mahal na mahal ka namin. Salamat sa pag-aaruga. Salamat sa lahat. Alam kong hindi ako perfect kung malugi. Patawad sa aking kahinaan. Kung minsan, dahil siguro sa dala ng pagod, ay nananakasan ko siya ng boses. Lalo na po ako ay nagkakakain. Ngunit masakit sa akin yun dahil gusto ko lang siyang lumakas, gusto ko siyang kumain, gusto ko siyang bumalik sa normal. So, patawad sa aking kahinaan na mahina ako sa pagkain na umiksi ang aking pasensya. Ngunit gusto ko rin ipaalam na mahal kita. At kung muli ako ay papipiliin ng Vietnam, marami ang nagsasabi na ang Vietnam ang kaaway ng manugang. Pero ako po, pinagmamalaki ko si nanay lalo na sa aming community. Dahil kung wala si nanay, wala akong pamilya na malakas, matatag at malapit sa Panginoon. Kaya nanay, maraming salamat. At ngayon ay tapos na ang paghihirap mo. Alam kong masaya ka na. Sabi nga nila, Didi, malaya ka na. Sabi ko, ano kaya sinasabi nilang malaya ako? Hindi na nila alam. Masakit sa akin ang pagkawala ni nanay dahil malungkot ang aming tahanan sa darating na araw. Maalis ako kahit may sakit si nanay dahil wala akong anak na bunso. Panatag kaya pa ang aking buhok dahil andun si nanay. Ngayon, naway samahan kami ng Panginoon kung paano namin haharapin ang kinabukasan at naway maipalik ang sila sa aming lahat. Yun lang po at sana makasama ka sa namin sa puso at isip namin. Hindi ka namin malilimutan.
Sila nanay po dati ay ano, si nanay at si tatay, nagtitinda sa ng tinapay sa palengke. Nasa palengke pala ako. Malayo. Gusto ko pala yung sumasama sa kanila. Nung ako po yung nagtatrabaho na, at ako po kasi yung dumuduty sa gabi. Ang gawain ko po ay kahit ako'y puyat po sa pag-duty at ako'y tinawag ng nina at atay na kakain na. Pilit ko po silang sinasabayan sa kapagkainan at nakipagpintuhan po ako sa kanila. Nung si tatay po ay nawala ay hindi po kami lahat handa sa pagkawala ni tatay. At hindi po kami nakapagluksan ng ganito. Nung magkasakit po si nanay, ang sabi ko po, Lord, buhayin mo lang si nanay. Aalagaan mo talaga. Tumagal po yung 4 na taon. Nakikita ko po nang nahihirapan po yung katawan ni nanay. Sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa amin at ayaw mo pang pagpahipin si nanay? Sabi siguro, Lord, hindi kita maintindihan. Ito pong mga nakakaraan, nakikita ko hirap na hirap na po yung katawan ni nanay. Sabi ko, sige na Lord. Talagang kahit anong alaga yung gawin namin, natin, mabalikan natin yung lakas. Mahirap lang ha. Okay na kami. Alam ko po ganun lang yun. Mahirap pa din po palang tanggapin pag nandito niya. At ngayon po ay nakita niya naman ang pagmamahal ng mga apo sa kanya at kung pamilya. Wala na po kami lola at lola. Isip ko, hindi na kami uuwi na tita. Hindi ko na po sabihin na mag-iiba talaga. Pag wala na yung... Pag wala na yung... Gusto ko po humingi ng tawad sa mga palang napapagod ako. Gusto ko sabihin na nanay, mahal ka na kami akat. Pero naman mo yun, Daddy. Hindi mo naman ibala na. Napapanatag po ang loob ko pag naisip kung kasama na sila ni tatay. Nasaan mo sila ngayon? Maraming salamat sa pagmamahal mo din sa amin. Pati kay Nicole na hindi mo nakalimutan, mas hindi mo pa nakalimutan. Ayun po.
parokya ng Pampana, nila natin sa Lolo, ay hinahatid namin ang aming taos-puso. Pakikiramay sa inyo. At marami sa inyo dito ay kasama, siyempre, kasama Sister Lydia sa buhay at sa paglilingkod. May sinabi si Pablo sa atin sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili o namamatay para sa sarili. Nabubuhay tayo para sa Diyos. Sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. At ngayon sila'y pumanaw sila para sa Panginoon. Walang ibang pupuntahan ang kalagayan ni Sister Lydia kundi ang Panginoon na kanyang pinaglingkuran. Ang isang bagay ay pagpapasalamat na sa Panginoon. Si Sister Lydia ay nakita niya si Jesus bilang tahan ng kanyang pagpasok sa tahanan ng Diyos. At yun ang isang bagay ay pagpasalamat tayo. Si Jesus ang daan talaga niya pagpasok sa Panginoon. Sabi ni Jesus kasi, huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos, may bahay, ihahanda ko, at susunduin ko kayo. Sabi ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam ang daan papunta doon. Sabi ni Jesus, ako ang daan. I am the way. Kaya tayo nagmimisa ngayon. Kasi si Jesus ang daan ni Sister Lydia papunta sa Diyos. At kaya tayo nagsisimba linggo-linggo kasi papunta tayo sa Diyos. Kailangan natin ang daan. Sa pamamagitan ni Jesus lamang tayo makapapasok sa tahanan ng Diyos. Ako ang daan. Kaya magsisimba kayo linggo-linggo kasi utos ng Diyos nila. Utos ng Diyos, tanggapin din natin si Jesus na daan. At iyan ang isang bagay na isinabuhay ni Sister Lydia. Si Jesus bilang daan para sa Panginoon. Kaya sa mga naiwan, sa inyong mga naiwan, napaka-blessed ninyo sa totoo lang. Dahil mahirap na kayong maligaw, susundan niyo lang si Sister. Kasi tinahak niya ang daan. At sa pagtahak niya ang daan, ay marami siyang bakas na iniwan para sa inyo. Lalo sa kanyang pamilya, sa mga mahal niya sa buhay. Ang linaw ng mga bakas na iniwan niya. Sundan niyo lang yun. Makakarating kayo sa Diyos.
naming banal, ikaw ang buktalan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kaya banal na mga kaloob na ito, para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Mga kapatid, iharap natin, ipanalangin natin sa Sister Lydia sa ating Ama sa Langit. Ipakiusap natin na siya ay tanggapin ng Diyos sa kanyang takalan sa langit. Sumasalangit ka. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Magpalad ang inaaniyahan sa kanyang piling. Ipagkaloob si Sister Lydia ay makapakinabang sa habag ni Kristo sa kabilang buhay sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aming pong pamilya ay pinahati po ang taus-pusong pasasalamat sa bawat isa na sinamahan kami sa oras ng aming kalungkutan, pagpapano ng aming minamahal na nanay. Nawa yung kaniyang mga ginawa dito sa ibabaw ng mundo ay maging gabay namin patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat sa araw-araw na pagdamay niyo sa amin. Salamat po. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Sister Lydia, mag-ukol tayo sa kanya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya.
Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ng kanyang pagpanaw at umasa tayo magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, at kanyang mamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Binikabahan ko lang ba siya? Sabi nga niya. Father ng family. Father part pa na. Hindi nabalitaan. Hindi namin nahanap. Pero sa mga oo nga, hindi nasabihin na kami. Sa kala ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. ang Panginoon, At pray. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawagin at mapagpatawad kailanman na nakikiusap kami para kay Lydia na iyong tinawag ng iyong mapagiging kapundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at paggamit ng higayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Iisa lang po ang dinadaanan natin daan patungo kay Kristo. At kung tayo nalilinis, lagi tayo pinahakay ng Diyos. Ang buong buhay na ito na hinirap natin ay isang napakahabang paglalakbay. Kung nakarating na si Lydia sa hantungan na ito, masasabi natin dinaanan niya ang daan ni Kristo. Narito tayo ngayon upang ipagpasalamat ang hiniram na buhay nito ni Lydia, na hiniram para magkaroon din ng buhay ang iba upang silang ang kanyang mga anak, mahalin ang kanyang pamilya. At tayo ngayong narito sumasaksi, nagpapasalamat. Salamat sa biyaya ng buhay kung saan tayo sinilang upang maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa tulong at paraan na ipinagama ni Lydia nung siya'y nabubuhay. Mga Santo, kahit abay mauna, tayo rin magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Ito siya may edad na talagang kumikilos para sa simbahan.
Naalala ko po nung pinupunta ko sa bahay niya. Dahil may hawak siyang sobre. Kakadkad ko pa niya rin. Kailangan ko hanap ng sponsor. May hawak yung sobre. Tapos nakikita ko, umaangkas ko sa muko. Tapos bigyan ako, ate ka. Mag-iinan ka. Hindi ka na teenager. Tapos na-invite pa ako sa kanyang Alessandra. Nag-80 pa siya. 80 siya. 80 siya. Yung sa Alessandra Alessandra po, 80 siya. Ngayon, ilan taon na siya? 88. Ako, 8 years ago pala yun. Yung sumayo ka pa. Ikiramay mo lang.
Nagpakutay nito. Andrew, wag na. Antayin na lang. Andrew! Wag na daw ka madalang dito.
binayaang kalarawan sa bilang ni Veronica. Kawan at kawan ng kaliwali. Jesus ko alang-alang sa damit mong natitbak na dugo na biglang pinakita. Sinubayo yung patay mga tampalatan. Paano patawarin ang kaliwali? Jesus ko alang-alang sa kasanto-santusan ko katawan na napako sa krus. Kawan at patawarin ang kaliwali. Jesus ko alang-alang sa iyong kasanto-santusan kamay na pinakuan ng mga papang pinagdalit namong masakit. Kawan at patawarin ang kaliwali.